Ngayon mga lods, meron tayong inayos dito na Yamaha Mio Gear. Home service tayo ngayon. Ang issue po nito ay umaandar pero pag piniga yung kanyang silinyador ay namamatay. Kaya ngayon wala na tayong paligoy-ligoy. Tinanggal ko na yung takip niya dito sa kanyang U-box. Tiningnan natin yung kanyang spark plug at saka yung kanyang spark plug cap. At ang sabi pa nga ng customer ng itong may-ari nitong motor ay fuel pump filter daw yung nasira. Pero sabi ko tingnan ko muna. Kaya tiningnan ko at inon ko yung susian. Pinakinggan ko yung kanyang fuel pump. At umanda naman yung kanyang fuel pump doon sa kanyang fuel tank. Ibig sabihin hindi pa barado yung kanyang fuel pump filter. Kasi narinig ko na umuugong pa yung kanyang fuel pump kapag inon natin yung kanyang susian. Kasi malalaman natin na barado yung kanyang fuel pump filter kapag hindi na gumana yung kanyang fuel pump mismo at hindi na siya umugong kapag inon natin yung susian. At dahil nakita natin na spark plug cap at saka spark plug yung nasira, pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita sa inyo. Pinabili natin ng bagong spark plug cap yung customer at saka bagong spark plug. Genuine po lahat yung binili ng customer. Ito talaga yung pinabili ko, genuine, para tumagal pa siya. Kasi yung mga ibang spark plug na mumurahin madali lang masira at magka-problema pa tayo. At ito na yung spark plug na original. Yamaha yung kanyang box pero NGK pa rin. Malalaman natin na original yung spark plug kapag NGKR yung nakalagay na nakasulat na pangalan sa kanyang katawan at kulay asul yung lettering niya na nakalagay NGKR. At saka itong spark plug cap ay original rin yung pinabili ko sa customer, pang Yamaha Mio Gear. At ngayon simulan na natin i-assemble, ikabit itong spark plug cap at saka spark plug. At bago yan ay hihingi ako ng suporta, konting suporta lang po. Sana wag kalimutan na mag-like, share and subscribe at sana wag nyo i-skip yung ads kasi malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At pagkasahod ko ay may pangbili na ako ng bigas. At yung sa dulo nitong video, kung gusto nyong mamili ng mga pisa na inyong mga motor, pindutin nyo lang yung affiliate dito sa dulo ng video na ito. Merong affiliate box, pindutin nyo lang at pwede na kayong mamili. Or pindutin nyo lang itong screen habang naka-play, lalabas yung affiliate box dyan sa inyong screen. At maraming salamat mga lods, mga amigos, sa inyong suporta. Pwede na tayong magpatuloy. Patuloy tayo sa ating ginagawa. Ikabit na natin, umpisa na natin ikabit itong spark plug at saka spark plug cap. At mamaya ay susubukan nating paandarin kung maayos na ba itong kanyang motor. Abangan nyo mamaya pagkatapos nito mga lods, mga amigo. Kabit ko lang itong spark plug at saka spark plug cap. Kasi yung issue nito ay umaandar naman itong kanyang motor. Pero pag pinihit niya yung silinyador ay mamamatay itong kanyang motor at hindi niya mapatakbo. At ito na, naikabit ko na yung spark plug. Yan, naikpitan ko na rin na gamit yung spark plug wrench. At 3 linggo na po itong hindi nila ginagamit itong motor kasi hindi nila mapatakbo. Umaanda naman pero ayaw tumakbo. Kaya in-standby lang muna nila itong kanyang motor ng 3 linggo. At ngayon sunod natin ikabit itong kanyang spark plug cap. Sa pagkabit nito ay ikutin lang natin clockwise itong dulo ng spark plug cap dito sa ignition coil, dito sa dulo ng tension wire. Pasok lang natin dito. Tapos ikutin natin hanggang sa matigas na siya. Kapag matigas na, ibig sabihin nasagad na yung kanyang thread. At pwede na nating kabit sa spark plug mismo itong ating spark plug cap. Kasi sa ilalim at sa dulo nitong ating spark plug cap ay meron itong maliit na screw bolt na matulis. At yan yung ipapasok natin dito sa ating high tension wire o ignition coil. Kaya kailangan nating ikutin
Kasi meron yang thread, yang matulis na maliit na screw bolt sa dulo ng kanyang spark plug cap. At ito na, naikabit na natin yung spark plug cap at naisuot na natin dito sa spark plug mismo. Ayan. Kailangan talaga sa pagkabit nito, itong spark plug cap dito sa spark plug ay marinig natin yung tick sound para malaman natin na sagad na siya. At bumao na siya dito sa kanyang spark plug at ibig sabihin na ikabit na natin ng maayos. At ngayon ibalik na natin yung kanyang U-box cover. Kabit ko lang ito para pagkatapos nito ay subukan nating paandarin. At saka tiningnan ko rin yung kanyang battery, hindi pa naman lobat, nasa 12.8 pa naman yung kanyang voltahe, hindi pa naman flat yung kanyang battery. At malalaman natin na hindi pa flat yung kanyang battery kasi nag-i-start pa yung kanyang motor at malakas pa yung kanyang busina. Kasi kapag nalubat itong kanyang battery ay hindi na natin mapapaandar gamit yung push button start o starter. Hindi na natin mapa-start itong kanyang motor kapag nalubat na yung kanyang battery. At saka hindi na rin aandar. Dito sa kanya aandar pa yung kanyang motor at nag-i-start pa. Ibig sabihin okay pa yung kanyang battery, malakas pa. Pero kapag umaandar siya, habang umaandar ay biglang namamatay. At kapag pinihit nyo yung kanyang silinador ay mamamatay rin siya at hindi mapatakbo itong kanyang motor. Pero kapag namatay siya, pag pinaandar natin ulit ay aandar naman. Baka yung inyong motor ay Yamaha Miyagi rin, panoorin nyo na ito para at least meron kayong idea kung ano yung papalitan o gagawin kapag ganito yung nangyari sa inyong motor. At naikabit ko na yung kanyang U-box cover. Lalagyan na natin ng tornilyo. 3 po yung kanyang tornilyo dito na screw bolt. Bibili na sana ng original na fuel pump filter yung may-ari kanina. So sinabi ko na wag mo nang bumili kasi mahal naman, 600 plus. Sayang naman kapag bumili siya at hindi pa natin natingnan kung ano yung problema talaga nito. At nang natingnan ko na, yun, nakita ko na hindi pa sira yung kanyang fuel pump filter. Iba pala yung nasira. At ngayon, subukan nating paandarin dahil ay kabit na natin lahat. Start dahil na to. Ayan, napaandar na natin. Napaka-aggressive niya. I-warm up muna natin kasi matagal-tagal rin yung naka-standby. Para dugay-dugay na tambay. Kakarga pa yung kanyang battery, makargaan pa siya. At saka 3 linggo rin itong nakatambay. At yung check engine na yan ay i-reset na natin yan, i-delete natin yan pagbalik niya doon sa shop natin. Sabay na rin ang pagpapalit ng fuel pump filter kasi gusto niya talagang palitan yung fuel pump filter kasi medyo matagal na rin itong kanyang motor, nasa 3 years na at okay na. Nakita nyo mga amigo, pinihit ko yung kanyang silinador ay hindi na namamatay. Ibig sabihin na sa yung kanyang motor daga na yun good sa sir. Nalatay pang